Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ate Lala and Ate Leslie. Kung nasaan po man kayong lugar, namimiss na po namin kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung series po natin ngayong linggo ay patungkol po ito sa Thankful Heart. Cultivating a Thankful Heart. Bakit nga ba dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ating pinagdadaanan? Cultivating a Thankful Heart. Now, yung unang talata po na aralin natin, matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na dumadanas po ng matinding pag-uusig. Pero sabi ni Apostol Pablo sa kanila, give thanks in all circumstances, because this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Tagalog po, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, prayer and thankfulness cannot be separated. Yung pananalangin po, tsaka yung pagiging thankful, yung mapagpasalamat, ito po ay hindi natin pwedeng paghiwalayan bilang mga Kristiyano. Now, ganito po yan. Yung panalangin po, ito yung paghingi sa Diyos, pagpupuri, paghingi ng kalooban ng Panginoon, paghingi ng gabay. Ito yung pananalangin upang gabayan tayo ng Diyos kung saan man tayo niya dapat akayin. At kung ano man ang isasagot ng Diyos sa ating mga panalangin, pwede man tayong sagutin ng Diyos na oo, yes to your prayer. Pwede namang no, dahil hindi pa nararapat, hindi pa angkop sa ating panahon. Or pwede namang sabihin ng Diyos na wag muna ngayon, let's wait. No? So yung sagot ng Panginoon, hindi laging oo all the time. Now, kung ano man ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, kung ano man ang resulta, ang mahalaga po na lagi tayong nananalangin. Kung ano man ang resulta ng ating panalangin, yun po yung pinagpapasalamat natin sa Diyos. Bakit? Kasi God is all wise. Alam ng Diyos kung ano yung sagot niya sa ating... Alam niyo po yung mga bata, mga nanay dyan, mga tatay. Ang daming mga kahilingan ng mga anak natin na minsan binibigay natin. Pero kadalasan, yung mga hinihingi nila, alam nating makakasama sa kanila. Hihingi ng pospro. Hihingi ng kutsilyo, ng gunting, mga matatalas. Yung metro ko, hinihiram ng anak ko kaninang bunso. Wala pang 2 taon. So, hawak niya yung metro. Alam niyo yun, pag binitawa mo yun, pag pinindot mo yun, mabilis yung papasok doon sa loob. Talagang mahihiwa yung kamay, yung daliri mo. So, ang sagot ko sa kanya, anak, no. You cannot, bata ka pa, wala ka pang 2 taon, no? So, no. So, ganun po sa ating Diyos din. Pag may hiningi ka, tapos hindi binigay sa iyo ng Diyos, be thankful. Kasi alam ng Diyos, para yan sa kapakanan mo. Kaya po, prayer and thankfulness cannot be separated. Now, pag sinabi naman ng Diyos na oo sa iyong panalangin, nanalangin ka ng trabaho, binigyan ka ng trabaho, nanalangin ka ng promotion, na-promote ka, nanalangin ka ng ministry, mission trip, o nanalangin ka para sa pamilya mo, sinagot ka ng Diyos, oo, magpasalamat ka rin. Di ba? Pag sagot hindi, di magpasalamat ka pa rin because God knows everything. God knows what is best for us. Kaya po, prayer and thankfulness cannot be separated. Now, itong 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi dito, give thanks in all circumstances. Verse 18 po ito. Kaya pag tinignan niyo po rito sa verse 17, sabi dito, pray without ceasing. So, bago ka magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, manalangin ka muna ng walang patid. Kaya sabi dito sa verse 17, 17, laging manalangin at magpasalamat kayo. So, pananalangin, pagpapasalamat, magkasama. You cannot apply this to yourself kung hindi ka naman nananalangin. Okay? Kailangan nananalangin ka muna. Tapos, pag sumagot yung Diyos sa'yo, kung ano yung sagot ng Diyos sa'yo, ipagpasalamat mo. So, pangalawang katuruan po natin ngayong umaga, God wants us to cultivate a thankful heart. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay matutong magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Yung lagi kang thankful. Alam niyo po, kung meron mang ugali ang gustong-gusto ng Diyos, ugali ng kanyang mga anak, yung mapagpasalamat. Just imagine yung sarili mong anak, di ba? Pagkatapos mo ibigay lahat sa kanya, nagsumikap ka, pinagpaguran mo, nagtagang
pawis at blood, sweat, talagang back-breaking job pinasok mo para sa anak mo, todo sakripisyo ka. Tapos paglaki, hindi man lang napakasuwail sa'yo, hindi man lang rumerespeto, di ba? Nakakasama ng loob. Pero pag yung anak mo laging sinasabi, nanay, tatay, yung paghihirap nyo, susuklian ko yan. Yung paghihirap nyo ginawa sa akin, talagang dahil dyan, pagbubutihin ko yung aking pag-aaral. Di ba? Ang sarap-sarap, di ba? Thankful yung anak mo. Ganon din po sa ating Diyos eh. Gusto ng Diyos, thankful tayo sa Kanya na lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay, pinagpapasalamat talaga natin sa Kanya. Lalong-lalo na yung binigyan tayo ng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. That's the greatest gift na alam niyo po mga kapatid, araw-araw dapat po pinagpapasalamat natin yan. Kahit kumakain tayo, Lord, salamat po sa pagkain na binigay niyo po sa akin, sa amin, sa pamilya ko, at salamat din po sa buhay na walang hanggan na meron na ako ngayon. Alam niyo, ganun po yun. Pinagpapasalamat yan araw-araw. So, God wants us to cultivate a thankful heart. Gusto ng Diyos yung puso natin mapagpasalamat. Kaya yung pagpapala ng Diyos umaapaw din sa atin. Kasi po gusto ng Diyos na lagi siyang napapasalamatan. Laging naitatanyag yung kanyang pangalan. Number 3 po. Christians should be the most positive people in the world. Tayo po mga Kristiyano, tayo dapat yung pinaka-optimistic, positive mag-isip. So isipin niyo po ito mga taga-Thessalonica, dumaranas ng maraming klase ng pag-uusig, pero sila yung sinabihan ni Apostol Pablo, pray without ceasing, manalangin kayo ng walang patid. At kung anong resulta ng Diyos sa iyong panalangin, pagpasalamat mo sa Diyos. Bakit? Tingnan niyo po yung pangatlong puntos. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya po mga kapatid, kahit anong nangyayari sa buhay natin, pinanalangin natin yan, binabad natin sa prayer kung anong sagot ng Panginoon dyan. Ipagpasalamat mo kasi yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Now, kung yan ang kalooban para sa iyo, then, tayo mga Christians, because God is good, God is gracious, tayo dapat yung pinaka-optimistic na tao sa buong mundo, pinaka-positive. Kahit nasa paningin ng mundo, ang pangit ng nangyayari sa buhay natin, be positive. Bakit? This is the will of God for you because of the Lord Jesus Christ, in Christ Jesus. So, bakit po in Christ Jesus? Ganito po yan. Kung tayo po ay na kay Kristo, walang plano ang Diyos at all na parusahan ka, nasaktan ka. God never planned to hurt you, to yung evil intention. Walang evil intention sa iyo ang Diyos. Kasi kay Kristo ka eh. Now, kapag ikaw wala ka ay Kristo, ang sabi sa Bible, yung wrath of God remains in you. Sa John chapter 3 po yun. Yung puot ng Diyos na nanatili sa iyo. At actually, pasensyoso lang talaga yung Diyos, kaya hindi niya binubuhos yung galit niya sa mga tao, no? Pero kung ikaw wala kay Kristo, talaga yung puot ng Diyos na nanatili sa iyo yun. Pero pag ikaw na kay Kristo, wala nang puot ang Diyos sa iyo. Sinalo na lahat ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Ang natitira lang, puro pag-ibig, mayamang biyaya ng Diyos. So if you are in Christ Jesus, walang vengeance, walang judgment, walang masamang intention sa iyo ang Diyos. Kaya kailanman hindi ka mapapahamak eh. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos because we are in Christ Jesus. Again, yan yung favorite doctrine ko sa Bible, no? Union with Christ. Kapag ikaw na kay Kristo, ang tatanggapin mo pag-ibig, biyaya ng Diyos. So, lahat ng nangyayari sa atin in Christ Jesus, because we're in Christ Jesus, kalooban ng Diyos yun at yun ay makakabuti para sa atin. So, 3 puntos, no? Laging manalangin, laging magpasalamat, at be positive. Bakit? Kasi yung nangyayari sa atin na resulta ng ating panalangin, kung ano man yung sagot ng Diyos dyan, kalooban ng Diyos yan sa iyo at nararapat mo lamang ipagpasalamat sa Diyos. Now, ito po yung application natin. Number 1, pray at all times. Mga kapatid, tanong, nananalangin po ba tayo? First thing in the morning po, nananalangin na dapat tayo. Dumudulog na tayo sa Panginoon. Lord, ang dami kong gagawin ngayong araw. Please help me. Please be with me. Please, I want to honor you throughout the day. Gusto ko itang maparangalan. Gusto ko maipakita yung pag-ibig ko sa inyo throughout the day, Lord.
Kasi naging mabuti ka sa akin, pinagpapala mo ako, binigay mo sa akin yung greatest gift of all time, si Jesus Christ. Lord, I want to serve you. May this day be glorifying to you. Dapat umaga pa lang, ganun na yung panalangin natin. Dumudulog na tayo sa panalangin. Hinihingi na natin yung gabay ng Diyos, direction ng Diyos throughout the day sa ating mga transactions, sa ating mga business, sa ating mga trabaho, o lahat ng ating mga activities. Now, kahit ano ang pagkilos ng Diyos sa atin throughout the day, basta ipinanalangin natin yun ay kalooban ng Diyos sa atin. Kahit pa sa paningin ng tao, teka, parang ang pangit yata nang nangyari sa buhay mo Ikaw positive ka, no? I pray for this. Pinanalangin ko to. Pare, hindi ka natuloy sa sa ibang bansa. Pare, pinagpray ko to. Hindi ako natuloy kasi yun ang kalooban sa akin ng Panginoon. I will be thankful. Ganun po ang attitude. Pray at all times. Pangalawa po, be thankful at all times. Again, di siya mapapaghiwalay, no? Kung ang pinanalangin mo, Lord, gusto ko po talaga tong babae na to. Gusto ko mapangasawa to. Gusto ko makasama to for the rest of my life. Hindi ka sinagot ng Panginoon. O dapat, kasunod dyan, be thankful at all times. Lord, there's someone better, I know. No? O kaya kung walang someone better, Lord, I know, ikaw sapat na. Baka yun ang tinuturo mo sa akin, yung kasapatan ng Diyos sa ating mga buhay. So, be thankful at all times. Kaya nga lagi kong ini-illustrate, no? Kayo mga lalaki, marami tayong nilagawan na pinagpapasalamat natin sa Panginoon na hindi sinagot ng Diyos yung ating panalangin na sagutin tayo ng mga babaeng niligawan natin kasi hindi talaga sila ang kalooban ng Diyos para sa atin at ngayon natagpuan na natin ang perfect, right person for us, no? Ganun din naman sa mga babae, maraming gustong-gusto mo pero hindi nanligaw sa'yo, kaya gustong-gusto, ayaw ng parents mo, and later on talaga hindi kayo nagkatuluyan kahit pinanalangin mo. Pero later on, na-realize mo na, Lord, thank you. Kasi kung sinagot mo yung panalangin ko dati, na pangasawa ko tong tao na to, di sana nandito ako sana wala ako sa tao na asawa ko ngayon, no? Something like that. So, pray at all times, be thankful at all times. Kung anong sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, ipagpasalamat natin sa Diyos kasi ang Diyos ang siyang nakakaalam kung ano ang pinakamainam para sa atin. Gusto ng Diyos maging thankful tayo, mapuno yung ating puso ng pasasalamat sa Kanya at pagpupuri sa Kanya. Now, pangatlo po, think positive in the light of Christ. Tandaan po natin, tayo ay na kay Kristo Jesus na. At pag tinitingnan ka ng Diyos, puro maganda yung nasa isip niya. Magandang plano, kailanman hindi ka mapapahamak, hindi ka ipapahamak ng Diyos, hindi ka niya dadalhin sa isang lugar na ikakasama mo, hindi ka hayaan ng Diyos na magpakalayo-layo sa Kanya dahil ikaw ay na kay Kristo na. Ikaw ay object of God's love. Hindi ka na object of God's wrath. Alam niyo po yung object of God's wrath? Pag tiningnan ka ng Diyos, yung galit ng Diyos nandun pa sa iyo kasi hindi ka pa tumatalikod sa iyong mga kasalanan, nandun ka pa rin sa makamundong mga gawain at wala ka pa rin pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos, meron talagang kaparusahan sa kapag wala tayo kay Kristo. Pero pag ikaw na kay Kristo na, ang tingin sa iyo ng Diyos, object of God's love, no? Grace. Yan ang ipaparana sa atin ng Panginoon. Now, I'm not saying na yung mga makasalanan puro puot ang nararamdaman ng Diyos, no? Kasi ang sinasabi sa Biblia, mahal ng Diyos tayo mga tao. So tayo po mga Kristiyano, dapat tayo mga pinaka-positive sa lahat, no? Kasi lahat ng nagaganap sa ating buhay, tandaan natin, nagaganap yan because of God's beautiful plan for us. Pag tinitingnan ka ng Diyos, hindi na object of wrath, kundi object of love. Talagang pag-ibig at aakain tayo ng Diyos kung saan ikakabuti natin, no? So, think positive in the light of Christ. Now, para po sa ating discussion, pag-usapan po natin, talakayin natin, pati itong mga talata na to, kung may observation kayo, at isama na rin natin itong tanong na to. Why should we be thankful at all times? Bakit nga ba tayo dapat magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon? Now, para naman po sa ating panalangin, Lord God, you are good. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mabuti. All your plans for me are good. You intended no harm or evil for me. I praise you because I can be grateful in all circumstances, at all times, since you are in control. My future is in your hands. No one can hinder your plan.
So Lord, please teach me to always be thankful and positive. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat sa ating katuwang sa devotion natin na ito at matagal na nating katuwang, no, sa ating mga gawain, sa ating paglilingkod sa Panginoon, si Ma'am Kathleen. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Kathleen. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.